Welcome to Love Lines. Morning Philippines and hello world. It's a Sunday morning. Ayan, ganda ng araw. Dumaan na kanina si Father kaya dire-diretso lang. Almost time. Ito na yung motor ni Father. Alin nga ba dito? Ayan. Medyo tama na yung allowance. Ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Pagkatapos po natin ipagdiwang ang sumusunod na mga kapistahan, ngayon naman tayo po ay bumalik sa tinatawag natin karaniwang panahon. At sa ating mga pagbasa ngayon, narinig natin sa ating mga pagbasa kung paano po nakasana ang ating unang mga magulang. Kung kapalitan po natin sa pasimula, gumawa ang Diyos ng lalaki at kinalabunan, ginawa niya ng babae. Sa paggawa ng Diyos ng lalaki at babae, dito po tinalaga ng Diyos na pangalagaan nila ang ginawa niya dati or ang participle hindi. Kaya doon mga kapatid, may pinagbabawan po ang Diyos sa kanyang nilikha. Para isa sa pinagbabawan ng pinakatili ay ang tinatawag natin prutas. Hindi sinabi ng Diyos na ito ay isang mansanas. Hindi sinabi ng Diyos na ito ay isang ubas. Hindi sinabi ng Diyos na ito ay mangga. Kundi ang sabi ng Diyos, ating pagkatandaan, huwag kainin ang bunga ng puno nasa gitna ng garden. Ngunit, mga kapatid, pinagaunan habang po naglalakad si Eva. Nakita niya na napakaganda at talaga namang napakabuti ang puno ito. Kumbaga, very attractive po ang puno o ang bunga ng puno ito. Kaya doon po, mayroon po tinatawag na ahas o kaya naman maraming yun po ay fiction lamang o sinasabi lamang na ahas. Maybe ahas na o kaya naman ito po ay simbolo ng tinatawag natin demonyo or ni Satanas. Kaya mga kapatid, sa pag-anyaya po ng ahas na ito nakatinig ni Eva, ang bunga ng puno na iyon, talaga namang na-tempt po si Eva. Sa kanyang pagka-tempt or hindi niya naiwasan ang temptation, talagang inamin na po ang puno o ang bunga ng puno na iyon. Kaya pagkatapos po, nung makita siya ni Adan, hinayayaan niya si Adan na bumang hindi dinagan niya bumang. Sa kanyang pagdala, dito po, nag-umpisa yung tinatawag natin problema. Dito po nag-umpisa yung tinatawag natin kasalanan. Dito po nag-umpisa yung tinatawag natin pagsuway ng mga tao dito sa utos ng Diyos na pagkatinin ang bunga ng puno kahoy na ito. Kaya sa pagpasok po ng problema, dumating ang tinatawag natin consequence na kanilang ginawa. At sila po ay pinarusahan. Sila po ay pinarusahan ng Diyos. Unang-unang parusa. Sila po ay magalayasin doon
sa garden na iyon o sa garden o Eden. Pangalawa, maghirap sila. Maghirap ang lalaki sa paghanap buhay. Maghirap ang babae sa pagbubuntis. Maghirap ang babae sa kanyang panganak. At maghirap dumating ang sakit at kamatayan sa tao. Yun po ang tinatawag natin consequence ng kasalanan na kanila nagawa. Kaya, mga kapatid, sa consequence na yun, yun po ay daladala sa katauhan hanggang ngayon, sa kasalukuyang panahon. Daladala po ng tao ang hirap, daladala po ng tao yung tinatawag natin sakit, daladala ng tao ang tinatawag natin mga pagsubok sa buhay. That is because ito po ay consequence sa kasalanan na ginawa ng ating unang mga magulang na tayo po ay naapektuhan sa kasalukuyan nating panahon. At maybe mga kapatid, ito po ay parte ng plano ng Diyos, parte ng kanyang plano, parte ng buhay ng tao. Kaya nga, hindi po huminto doon yung tinatawag natin kalooban ng Diyos. Nagpatuloy ito at hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang plano ng Diyos sa katauhan. Ngunit, tandaan po natin ang ginawa ng ating mga magulang. Ito po ay dahil sa gusto nila na magiging katulad ng Diyos. Katulad sa Diyos. Kaya minsan, hindi po natin makakalitaan at hindi po natin maiiwasan na minsan tayo po ay naging katulad nila ni Adan at ni Eva na gusto natin subukan, gusto natin gawin kahit na alam natin na ito ay kasalanan. Halimbawa na lamang, alam natin na ang pagkain ng bawal sa mga nagkailan pinakarakay natin. Di po ba dumadala sa tipo natin? Pag pinagpawalan tayo na kumain ng lechon, yun po sa talaga. Yun po ang gusto-gusto natin. Pinalahunan, ang consequence, tumakas po ang BP. Ang consequence, nahayag po o pinataki at minsan nagkaroon ng mild stroke. Kanino po kasalanan? Kasalanan po natin. Dahil hindi tayo nakinig, there is always a consequence na nagawa o sa ginawa po natin. Halimbawa na lang sa mga katangan, bawal muna ang mga girlfriend o boyfriend habang nag-aaral. Mag-focus muna sa pag-aaral. Ano po ang ginagawa? Minsan, tumatakas, minsan itinatago, at minsan sa pagkatago o pagkalaman po ng mga magulang pinagalitan, sumama ang loob. Consequence ng kasalanan ay ginawa dahil hindi marunong makinig. Minsan, kadalasan, bumaba po ang grado sa school dahil doon sa tinatawag natin nagbubulang po. Kaya, lahat po na ginagawa po natin, ito po ay may kaakibat na consequence. May kaakibat na parusa o kasalanan para po sa atin. Katulad naman po sa ating Ebanghelyo, ang ating Panginoon Jesucristo ay pinagbibintangan. Ano po ang bintang sa Kanya? Na siya ay prinsipe ng demonyo. Prince of evil, kumbaga. Kaya, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagdepensa ng kanyang sarili. Paano po magiging prinsipe ng demonyo ang isang tao gumagawa ng kabutihan? Paano magiging prinsipe ang isang tao ng demonyo para ang kanyang ginagawa ay puro kabutihan para sa kanyang tao? At ginagawa mga kapatid, ang mga tao ito na nagbibitang sa kanya ng kasalanan. Sila po yung mga tao mapagpagibabaw o mga tao mapagmataas dahil sa kanilang estado sa kanilang buhay.
Pag ang isang tao kapag mataas, tingin po niya palagi sa kanyang sarili na siya po ay tama. Tingin niya po palagi sa kanyang sarili, siya ang pinakamatalino at siya ang pinakabagay. Para po sa Kristito, minsan mga kapatid, wala akong mabuti na nakikita ang tao ito. Dahil hindi niya palagi sa kanyang sarili, siya palagi ang pagsusunod, siya ang tama at mabuti. At ang isa pa po, halimbawa, na makikita natin dito po sa ating Panginoon, yung pagpitang po kay Jesus, na mayroon siya kapatid at mayroon nandun sa labas ng kanyang ina at mga kapatid. Ngunit, kung babalikan po natin sa tradisyon, ito pong sinasabi po palagi, na huwag po natin i-interpret ng literal at sinasabi ng ating Ebanghelyo, walang mga pagbasa, walang Biblia, dahil ito po ay may malalim na kahulugan. Katulad lamang dito. Sabi dito, may tao kong lumapit kay Jesus at sinabihan si Jesus, nandiyan sa labas ng iyong ina at ang iyong mga kapatid. Ibig sabihin, nasa labas po si Maria at ang kanyang mga alagad. At kanyang kasama-kasama. Kaya lumapit ng tao at sinabihan siya para lumabas si Jesus. Kaya, sabi ng ating Panginoon, sino ang ating ina? Sino ang ating mga kapatid? At ang sabi pa ng Panginoon, ito, ang mga tao na nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos, sila ang ating mga kapatid. Sila ang ating ina at mga kapatid. Kaya kung titignan po natin, totoo nga mga kapatid, yung mga tao na nakikinig at sumusunod sa utos ng Diyos, sila po ay magkakapatid sa pananampalataya. Kung itong balikan natin ang bipang ng mga tao dito sa ating Panginoon Kristo, iba po ang ibig sabihin. Dahil sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga taong malalaki, ang mga taong iyong nakakasalimutan o malapit sa iyo, sila po ay pwede mong tawagin ng mga kapatid na babae at lalaki. Kumbaga, pag may president ka na babae, may president ka na lalaki, kapatid ka na lalaki at babae, at kasingitan mo. Sa mga Hudyo, ito po ay yung mga kapatid na babae at lalaki. Kahit na yung mga nakakatanda na babae, sila po ay tinatawag na ina ng isang binata o isang dalaga. Kaya, napakahalaga mga kapatid na ang bikman na ito ng sa ating Panginoon Kristo na siya ay may kapatid, kailangan pag-aralan at balikan po natin yung kwento ng ating Panginoon at ang tradisyon na pinagagalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya, ito po ay paalala po sa bawat isa sa atin habang tayo po ay nagtatapay. Tingnan po natin at babalikan po natin ang ating ginagawa. Maraming ang ating ginagawa ay para sa kapakanan ng napakarami. Maraming ang ating ginagawa ay para sa kabutihan. Kung minsan, ating makakadaan at tayo ay nagpulagan at hindi sa lahat nakagawa ng kasalanan. At sa paggawa natin ng kasalanan, ito po ay may consequence sa ating buhay. May consequence at may parusa kakulan, pinakalan at iba. At ito po, ang palagi natin pag-isipan, palagi natin tignan habang tayo ay naglalakbay sa mundo ito. Kaya sa pagpatuloy po natin ang ating banal na pagdiriwang, tingin po natin sa banal na Espiritu na nawa tayo po ay bigyan ng karunungan para makikita natin palagi ang kabutihan, ang tama at mali, at yun ang ating gagawin. Gagawin po natin ang tama, sabihin natin may tama, huwag natin gawin ang mga mali dahil ito po ay mali sa paligid ng Diyos. Tumayo po. Kakatapos lang ng Holy Communion.
sana. Kasama nila sa Parang saya, teka lang. Oh? Acting lang. 20 pesos. Yeah. Thank you po. Ito, may hangat pa na isa. Thank you. Maaraw, kaya pwede ko ilabas ang cellphone. Ay, Susana daw, naka, Susana. Hanapin mo, Susana. Kasama ni na St. Paul. Hanapin mo. Kala ko si Sarah eh. Ayan. Pwede ako mag-extend ng kamay. Hindi mababasa. Ano ba yung... teka. Reflection naman tayo sa ang tawag nito? Sa sermon kanina. Yun. Sa readings kanina. Una-una yung temptation kaya Adam at Eva. Sabi ni Father Sabao, yung bawat mali, yung maling choice mo ay may consequence at parusa. Yun. Doon ang unang kasalanan at unang parusa at unang temptation doon sa Garden of Eden. Nung panahon na yung ating unang magulang, Adam and Eve, nandoon sa Garden of Eden nang tinukso sila ng ahas, tinukso si Eva ng ahas na kumain ng ipinagbabawal na prutas ng puno sa gitna ng Garden of Eden. And then, doon na nag-umpisa yung parusa. Pinarasahan si ahas. Ang consequence, nakakagating niya yung paa ng babae at tatadyakan, dudurugin ang kanyang ulo. So, minsan it's literal, di ba? Na talagang pag nakakita ng ahas, dinudurog talaga yung ulo eh. Dinudurog talaga ng ulo, literal yon. But pwede rin siyang maging figuratively. So, dudurugin ang kanyang ulo. Ibig sabihin yung pinuno, di ba? Yung offspring. Yung nangyari na natalo ni Jesus yung kanyang ano to? Yung, di ba yung consequence for the transgression of the law. Yan. In my own opinion. Naging in my own opinion na. Transgression. The wages of sin is death. Parang ganun. Pero natalo ni Lord Jesus yung siya na buhay na muli. Napalayo yung topic ko Pero yun. And then, sa gospel, yung sino ang mga kapatid at ang nanay ni Jesus. Diyon pinaliwanag ni Father na kung iintindihin natin literal, iba sa meaning noong panahon ng Panginoon na ang magulang at kapatid ay iba sa intindi natin bilang mga Pilipino or sa mga nakakaintindi ng tawag dito. Iba yung pag-intindihan niya, Filipino or whatever English. Dahil iba yung kultura natin sa kultura nila. Pag tinawag na kapatid, sino yung close friends or relatives. Sa bagay, kapatid na ganito, diba? Brothers and sisters ang tawag nga natin sa mga madre at sa mga kasamahan natin sa pananampalataya. Ganon. Madre at mga like, ayan, magkakaroon nga ng prex. Sa prex, may prex doon sa parokya. Anyway, nakapag-prex na ako. So, ang prex, sa prex kuya at ate ang tawag namin eh.
Yan. Sa simbahan naman, sa organisasyon, brothers and sisters. Kahit si Father, pag nag-misa, brothers and sisters ang tawag niya. So, hindi pwedeng literal na sabihin yung mini-mislead nila, nami-mislead na si Jesus daw, si Mama Mary ay nagkaanak pa after our Lord Jesus. So, yon. And so, ang sabi ng ating Panginoon, sino man ang tumutupad sa kalooban ng Diyos at sumusunod ang kanyang mga kapatid at kanyang nanay. Ganon yun. So, tayo bilang Kristiyano, tayo ay magkakapatid. At isa ang ating ina, ang ating inang Birhen Maria. So, kapatid natin si Lord Jesus. At tayong lahat magkakapatid at katapagmana ng kaharian ng Diyos sa langit. Amen. Diba? So, that's all. Dagdagan nyo na lang. Ang aking mga mahiwagang halaman. Okay. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.